Sa patuloy na paglipas ng panahon, kasabay nito ang pag-unlad ng mga bagong teknolohiya na makikita natin kahit saan, maging sa transportasyon man, komunikasyon at sa mga simpleng bagay na ginagawa natin sa pang-araw-araw natin buhay. Ngunit gaano ba ito nakaka-epekto sa ating sarili maging sa ating kapaligiran? Para sa akin kasi, meron siyang good and bad effect sa estudyante o hindi lang sa isang estudyante, kundi pati sa kahit sino gumagamit ng gadget. Yun. Ang bad muna, nagiging, alam mo yun, yung radiation. Halimbawa na lang sa cellphone, usually kasi karamihan yun ang gamit nila ng gadget. Kasi yung pinaka-ring niya, alam mo yun yung effect sa mata. Katulad ko ngayon, kasi may parang namumula yung mata ko. Tingin ko rin ako ngayon. May virus kasi na napupunta sa mata na hindi pa siya useful sa ating paligid. Naging napupunta siya, hindi natin nalalaman. Tapos, may nabasa pa ako sa mga text. Hindi ko lang alam kung na halimbawa sa yung tawag kahit wala ng bar or 1 bar na lang yung base na yung cellphone. Yun, nagkakaroon siya ng bad effect sa health ng isang tao. Tsaka yung mga iPad, computer, syempre computer, lalo na pag malapit yung gumagamit nun. Diba may sukat ako talaga na dapat layo. Ganun din dapat dapat layo. Diba siya masyadong hazard. Tapos, sa mga iba pang gadget, di man siya ganun ka-obvious na epektuhan yung health natin. Pero habang tumatagal, habang mas napapadalas na ginagamit, nagiging malakas yung impact sa health natin. Napapasama siya. Then, nagiging danger tayo. Saka, yung naman, hindi naman porque ginawa yung gadget na yan, syempre, puro na lang masama. Meron din mga mabuti. Syempre, napapagaan yung pag-aaral ng estudyante, nakakapag-research tayo, naging updated tayo sa mga bagay-bagay sa paligid natin, yung mga tsaka, nagiging, na-enhance knowledge natin kasi nakakakuha tayo ng mga information about that gadget. Then, yun. Nasa mabuting epekto na naitutulot ng mga bagong teknolohiya ay ang pagkakaroon ng madaling paraan ng pakikipagkomunikasyon. Ngunit alam ba natin kung saan napupunta ang mga waste materials ng mga luma ng cellphones at computer? Saan niyo po ba tinatambak yung mga kaysa hindi niyo na po ginagamit? Saan sa tingin mo natutupa yung mga hindi na nagagamit na technology ngayon? Saan niyo po dinadala yung mga bagay na sobrang hindi na magagamit? Yung panapunap, patapunap. Sa junk shop din. Sa junk shop ba? Tapos, pag nakuha ko na ipapakinabangan ko roon, totally hindi na junk shop.
Kasi di ba yung isang cellphone, pira-pirahin siya. Battery niya, yung bawat pyesa niya, nare-recycle. Kapag meron pang isang buong part doon, kinukuha ng mga marunong gumawa ng kahit anong gadget. Cellphone, computer, nakukuha na ng bawat GB, yung ganyan, nakukuha siya. Then, yung mga part na yun, nagkakakitaan pa. Tapos, sa bawat part doon, pag pinagsama-sama siya, nagkakaroon ulit siya ng product. Then, yung mga product na yun, naibibenta pa ulit siya. Kaya pwede rin natin sabihin na isang recycle. Recycle pero nagamit na, kumbaga second hand. Tapos, yung iba naman na tinatapon, I think yung mga nabubulok, yung mga plastic, mga plastic. Ayun, nire-recycle siya, ginagawa siya ng ibang product. Then, yun, nagpo-produce siya ng panibagong product para mabili sa market, ganyan, or kahit yung mag-buy, or export. Sa isyong itong kinakaharap na ating bansa, kabilang sa paraang magagawa ng gobyerno ay ang pagkakaroon ng batas ukol sa pagbabawas sa naturang e-waste. Isang hakbang din ang pagsasaayos ng pag-aangkat ng mga second-hand e-products nagmumula sa iba't ibang bansa at ang pagkakaroon ng recycling method ng mga manufacturer sa bansa. Bilang isang mamamayan ng Pilipinas, kailangan nating maging listo at mapanuri sa pagpili at pagbili ng mga e-devices na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Do the Harlem Shake.